10 mga bata na may totoong kapangyarihan. Maraming bata dito sa mundo ang itinuturing na may taglay na kapangyarihan. Halos lahat sila ay kinagigiliwan ng mga tao dahil sa kakaibang kakayahan na meron sila. Ngunit ang ilan ay hindi naniniwala na totoo ito. Kung kaya't sa video natin ay kikilalanin natin ang 10 mga bata na sinasabing may angking superpowers. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Nong Yuhui. Noong 2009 sa isang tahimik na baryo sa Guangxi, China ay isinilang si Nong Yuhui. Sa simula siya ay parang karaniwang bata lang. Pero habang lumalaki ay napansin ng kanyang pamilya na may kakaiba sa kanya. Blue ang kulay ng mga mata ni Nong, na bihira sa mga Chinese. Sa una, akala ng kanyang pamilya na ito'y simpleng kakaibang katangian lang. Pero napansin nila na hindi niya kailangan ng ilaw kahit nasa madilim na lugar. Kaya niyang makita ang mga bagay kahit walang liwanag. Sinubukan ng kanyang ama na si Nong Shihua kung totoo ang napansin nila. Pinabasa niya si Nong ng isang papel sa isang madilim na kwarto. Sa gulat ng lahat ay malinaw na nabasa ito ni Nong kahit walang ilaw. Mula noon ay kumalat ang kwento ng kanyang kakayahan sa kanilang baryo. Dahil sa usap-usapan ay napansin si Nong ng mga doktor at eksperto. Dinala siya sa ospital para masuri ang kanyang mga mata. Napag-alaman na kaya niyang makakita sa dilim tulad ng mga night vision goggles. Ayon sa mga doktor, ang kanyang mata ay maaaring may mas maraming rod cells. Ang mga rod cells ay tumutulong sa mata na makakita sa dilim. Iba't ibang eksperimento ang ginawa kay Nong. At sa lahat ng ito ay napatunayan na tunay ang kanyang kakayahan. Napalabas pa siya sa mga programa sa telebisyon at naging usap-usapan hindi lang sa China kundi pati sa ibang bansa. Samantala maraming paliwanag ang mga eksperto sa siyensya. Sabi ng ilan, baka may genetic mutation si Nong, isang pagbabago sa kanyang DNA na nagbigay sa kanya ng pambihirang paningin. May iba namang naniniwala na ito ay bahagi ng evolution na nagpapakita ng bagong kakayahan ng tao para mabuhay sa iba't ibang sitwasyon. May mga haka-haka rin na ito ay isang misteryo ng kalikasan na hindi pa kayang ipaliwanag ng agham. Ang iba naman ay mas malayo ang iniisip at sinasabing baka ito'y may koneksyon sa mga bagay tulad ng extraterrestrial influence. Number 2, Liam Hoekstra. Sa isang tahimik na bayan sa Michigan, USA, noong 2005 ay isinilang si Liam Hoekstra, isang batang magdadala ng kakaibang kwento na magpapamangha sa mundo. Sa unang tingin, isa siyang karaniwang sanggol. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo ay taglay niya ang isang pambihirang biyaya, isang kondisyong bihirang-bihira na maglalagay sa kanya sa spotlight bilang batang may tunay na superpowers. Habang si Liam ay lumalaki, napansin ng kanyang mga magulang ang hindi maipaliwanag na lakas na tila likas sa kanya. Noong siya ay 8 buwang gulang pa lamang ay nagawa na niyang umakyat ng hagdan. Isang kakayahan na karaniwang natututunan ng mga bata sa 2 o 3 taon ng kanilang buhay. Nang mag-2 taon siya ay kaya niyang magbuhat ng mabibigat na bagay tulad ng mga furniture na higit na mas malaki at mas mabigat kaysa sa kanya. Hindi nagtagal ay napansin ng kanyang pamilya ang tila superhuman niyang kakayahan. Pero sa halip na magdiwang ay nagkaroon sila ng mga tanong. Normal ba ito? May panganib bang dala ang kanyang kondisyon? At sa tulong ng mga doktor ay natuklasang si Liam ay may myostatin-related muscle hypertrophy, isang bihirang genetic mutation na nagpapabilis ng paglaki ng kalamnan habang pinipigilan ang pagkakaroon ng taba sa katawan. Sa madaling salita, ang katawan niya ay likas na malakas, matipuno at halos hindi napapagod. Kaya naman sa edad na 3, si Liam ay naging kilala bilang the world's strongest toddler. Sa panahong ito ay kaya na niyang gumawa ng pull-ups, magbuhat ng weights at maglaro ng buong araw nang hindi napapagod. Ang kanyang katawan ay matikas, parang katawan ng isang bihasang atleta, ngunit nasa katawan pa rin ng isang musmos na bata. Halos walang taba ang kanyang katawan na lalo pang nagpatampok sa kanyang mga malalaking kalamnan. Subalit ang kanyang pambihirang lakas ay may kalakip na hamon. Dahil sa kakaibang anyo ng kanyang katawan ay nagkaroon ng maraming interes mula sa media, eksperto at maging ng mga ordinaryong tao. Number 3, Giuliano Stroi. Noong 2004, sa isang maliit na nayon sa Romania, ay isinilang si Giuliano Stroi. Sa unang tingin, isa siyang normal na bata, ngunit ang kanyang lakas, disiplina at dedikasyon ang naging daan upang tawagin siyang kid with real superpowers.
Sa murang edad ay nagawa niyang maipakita sa mundo ang kanyang pambihirang kakayahan, ngunit kasama ng tagumpay ang hamon ng pagiging sikat ng maaga. Si Juliano ay anak ng isang masugid na fitness enthusiast na si Julian Stroh. Sa edad na 3 taon ay sinimulan na ng kanyang ama ang pagtuturo ng mga simpleng exercises tulad ng push-ups at pull-ups. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng tradisyonal na laro, si Juliano ay nag-aaral ng balance at strength. Sa murang edad ay natutunan niya ang disiplina sa kanyang katawan na hindi pangkaraniwan para sa kanyang edad. At sa edad na 5 ay pumasok si Juliano sa Guinness World Records. Ang kanyang first record ay ang pinakamabilis na paglalakad gamit ang kanyang mga kamay habang may hawak na medicine ball sa pagitan ng kanyang mga paa. Ito ay isang gawaing mahirap para sa karamihan, kahit para sa mga professional athletes. Hindi nagtagal ay patuloy niyang pinahanga ang mundo sa mga kakaibang stunt tulad ng human flag, kung saan kaya niyang tumayo ng tuwid gamit lamang ang lakas ng kanyang mga braso. Sumali rin siya sa iba't ibang TV show sa Europe at nag-viral ang kanyang mga performance sa social media, dahilan upang makilala siya sa buong mundo. Samantala noong 2009 ay nagpakitang gilas si Juliano sa isang Italian TV show. Ang kanyang mga stunt ay napakakomplikado at bihira para sa isang bata. Mula rito ay napansin siya ng media at naging laman siya ng mga pahayagan at balita. Mabilis na kumalat ang kanyang pangalan at nakilala siya bilang World's Strongest Kid. Subalit kasabay ng kanyang kasikatan ang mga tanong mula sa publiko. Maraming kritiko ang nagsabi na masyadong bata si Juliano para sumailalim sa ganitong klaseng physical training. Number 4, Erman Delic. Noong 1990s, sa isang maliit na baryo sa Bosnia ay ipinanganak si Erman Delic, isang batang lumaki sa simpleng pamilya ng magsasaka. Sa una, akala ng lahat ay isa siyang karaniwang bata. Ngunit hindi nagtagal ay nadiskubre nilang may kakaibang kakayahan si Erman na labis na ikinagulat ng kanyang pamilya at ng kanilang komunidad. Isang araw, habang naglalaro si Erman sa kanilang bakuran ay napansin niyang dumikit ang isang kutsara sa kanyang kamay na parang may magnet. Sa una ay inakala ng kanyang mga magulang na nagbibiro lang siya. Ngunit nang paulit-ulit niya itong nagawa gamit ang iba't ibang bagay na metal, tulad ng coin at pako, ay napagtanto nilang hindi ito karaniwang pangyayari. Bukod dito, kaya rin niyang patayin ng battery ng flashlight o radyo sa simpleng paghawak. Kapag siya naman ay galit o malungkot, ang ilaw sa kanilang bahay ay biglang kumikislap o namamatay. Hindi nila maipaliwanag ang mga nangyayari. Dahil sa mga kakaibang bagay na nagagawa ni Erman ay mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanya. Ang kanilang tahimik na baryo ay naging sentro ng atensyon at maraming tao ang pumunta upang makita ang tinatawag nilang batang may kapangyarihan. Kalaunan ay nakarating ang kwento sa mga sayantipiko sa Europe. Isinama si Erman sa isang laboratory upang pag-aralan ang kanyang kakayahan. Doon ay nadiskubre ng mga eksperto na ang katawan niya ay may kakaibang energy na tinatawag na electromagnetic field. Ang enerhiyang ito ang dahilan kung bakit parang magnet ang kanyang kamay at kung bakit kaya niyang kontrolin ang daloy ng kuryente. Bagamat natuklasan ng mga sayantipiko ang ilang paliwanag tungkol sa kanyang kakayahan, hindi naman nila lubos maunawaan kung paano ito naging posible. Ito ang nagdulot ng mas malalim na interes sa kanyang kwento. Habang maraming tao ang humanga kay Erman ay hindi rin naiwasan ang mga pagdududa. May ilang nagsabi na baka gawa-gawa lang ang lahat. Ang kanyang pamilya ay nakaranas ng hirap dahil sa mga kontrobersya. At may mga tao ring gustong samantalahin ang kanyang kakayahan. Ngunit sa kabila nito ay maraming beses pinatunayan ni Erman na totoo ang kanyang kakayahan, kahit sa harap ng mga eksperto at sa documentary na naitala tungkol sa kanya. Number 5, Yang Jinlong. Sa isang tahimik na baryo sa Anqing, Anhui, China, noong 2010 ay may isang kakaibang kwento na nagbigay inspirasyon sa mga tao sa kanilang lugar. Ang kwentong ito ay tungkol kay Yang Jinlong, isang batang lalaki na tila biniyayaan ng pambihirang lakas. Sa murang edad ay napatunayan niyang kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi pangkaraniwan para sa isang bata. Si Yang Jinlong ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Sa unang tingin ay parang karaniwang bata lamang siya. Ngunit sa edad na 4 na taon ay napansin ng kanyang pamilya at kapitbahay ang kanyang kakaibang lakas. Kaya niyang buhatin ang mga bagay na karaniwang hindi kayang buhatin ng isang nasa edad na.
Halimbawa, isang beses ay nabuhat niya ang isang sako ng semento na tumitimbang ng halos 100 kilograms. Hindi lang iyon, kaya rin niyang buhati ng kanyang ama na may timbang na higit sa 90 kilograms. At sa isang pagkakataon ay naipakita rin niyang kaya niyang humila ng isang kotse gamit lamang ang lakas ng kanyang katawan. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan ay mabilis siyang nakilala sa kanilang komunidad. Madalas siyang iniimbitahan sa mga selebrasyon at mga programa sa kanilang lugar para magpakita ng kanyang lakas. At noong 2013 ay kumalat sa internet ang mga larawan at video ng kanyang mga ginagawa. Dahil dito ay naging usap-usapan siya hindi lang sa China kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming tao ang namangha sa kanyang kakayahan at nagtanong kung paano niya ito nagagawa. Kaugnay din nito, maraming teorya ang lumitaw tungkol sa pinagmulan ng kanyang lakas. Ayon sa ilan, maaaring namanan niya ito sa kanyang pamilya. Sinasabi rin ng iba na dahil lumaki siya sa baryo ay nasanay ang kanyang katawan sa mga physical activities at mabibigat na trabaho. Ang ilan naman ay naniniwalang simpleng biyaya ito ng kalikasan. Ngunit kahit na maraming paliwanag ay wala pa ring tiyak na sagot kung bakit siya ganito kalakas. Number 6. Nandana Unnikrishnan. Noong 2010 ay isinilang si Nandana Unnikrishnan sa isang tahimik na nayon sa Kerala, India. Sa simula ay isa lamang siyang ordinaryong bata na mahilig maglaro, masayahin at close sa kalikasan. Pero habang lumalaki siya ay may napansin ng kanyang pamilya na kakaiba. Samantala, nagsimula ang lahat noong 6 na taong gulang si Nandana. Napansin ng kanyang ina na si Lakshmi na parang alam ni Nandana ang iniisip ng mga tao kahit hindi pa nila sinasabi. Isang araw habang nagluluto si Lakshmi ay biglang sinabi ni Nandana, "Inay, patayin mo ang kalan bago ka lumabas, baka masunog ang pagkain." Nagulat si Lakshmi dahil iniisip pa lang niya na umalis upang kumuha ng gulay sa kanilang hardin. Hindi lamang ito isang beses nangyari. Madalas ay naunahan ni Nandana ang mga tao sa pagsasabi ng iniisip nila. Napansin din ng kanyang mga guro na alam niya ang sagot sa tanong kahit hindi pa ito tinatanong. Nang kumalat ang balita tungkol kay Nandana ay maraming eksperto ang naging interesado sa kanya. Noong siya'y 8 taong gulang ay inimbitahan siya sa Bengaluru para suriin ng mga psychologist at neuroscientist. Kaugnay nito sa isang experiment ay pinahulaan kay Nandana ang mga numbers na iniisip ng ibang tao. Walang nagbigay ng anumang palatandaan pero halos lahat ng sagot niya ay tama. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong kakayahan ay maaaring tawagin na telepathy o ang kakayahang magbasa ng isip. Bukod dito, napansin din ng kanyang pamilya na tila may kakaibang koneksyon si Nandana sa kalikasan. Minsan ay nararamdaman niya kung may paparating na tao o hayop bago pa man ito makita. Para bang naaabot ng kanyang isip ang mga bagay na hindi pa nakikita ng kanyang mata. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa kwento ni Nandana. Ang iba'y nagsabing magaling lang siyang magbasa ng kilos o ekspresyon ng tao. Ang iba naman ay pinagdudahan kung totoo nga ba ang kanyang kakayahan at iniisip na posibleng sinadya lamang ito para makakuha ng atensyon. Dahil dito ay sumailalim siya sa isang double blind test. Sa pagsubok na ito ay wala siyang direct contact sa mga tao na sinusubukan niyang basahin ang iniisip. Hindi rin siya binibigyan ng anumang pahiwatig. Number 7. Olivia Farnsworth. Sa Huddersfield, England ay may isang batang babae na naging usap-usapan sa buong mundo dahil sa kanyang pambihirang katangian. Siya si Olivia Farnsworth na isang ordinaryong bata sa paningin ng marami pero may kakaibang kakayahan na bihirang-bihira sa kahit na sino man. Siya ay tinawag na The Bionic Girl dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang kalagayan. Mula sa murang edad ay napansin na ng kanyang pamilya na may kakaiba kay Olivia. Hindi siya umiiyak kahit na nasusugatan o natutumba. Hindi rin siya madaling magutom at bihira siyang makatulog tulad ng ibang bata. Sa simula, akala ng kanyang pamilya ay simpleng ugali lamang ito pero kalaunan ay napansin nilang hindi normal ang ganitong kalagayan. Samantala, ang pinakamalaking pagbabago sa kanilang buhay ay nangyari noong si Olivia ay 5 taong gulang. Habang tumatawid sa kalsada, siya ay nahagip ng isang sasakyan at nakaladkad ng mahigit 100 meters. Sa pangyayaring ito ay inaasahan ng lahat na siya ay malubhang nasaktan. Pero sa halip ay tumayo si Olivia na parang walang nangyari. Hindi siya umiiyak, hindi natakot at ang tanging sinabi niya sa kanyang ina ay ano ang nangyari. Ang pangyayaring ito ang nagtulak sa kanyang pamilya na dalhin siya sa mga specialist upang maunawaan ang kanyang kalagayan.
Matapos ang maraming pagsusuri ay natuklasan ng mga doktor na si Olivia ay mayroong chromosome 6 deletion na isang napakabihirang kondisyon. Ang kondisyon na ito ay nangangahulugang nawawala ang isang bahagi ng kanyang DNA na responsable sa pagpaparamdam ng sakit, gutom at antok. Dahil dito ay hindi siya nakakaramdam ng sakit kahit sa mga seryosong aksidente, hindi siya nagugutom kahit hindi kumakain ng mahabang panahon, at kaya niyang manatiling gising ng maraming araw. Sa kabila nito, ang ganitong kondisyon ay napakabihira at si Olivia ay isa sa iilang kaso na natuklasan sa buong mundo. Dahil dito ay naging interesado ang mga doktor at scientist sa kanyang kalagayan. Ang kanyang kakayahang hindi maramdaman ang sakit ay nagbigay ng idea para sa posibleng gamot o lunas sa mga taong may malalang sakit. Ang kanyang kalagayan ay nagbigay rin ng bagong kaalaman tungkol sa papel ng chromosome 6 sa ating katawan. Number 8. Ben Underwood. Si Ben Underwood ay ipinanganak noong January 26, 1992 sa Riverside, California. Isa siyang masayahin at mapagmahal na bata. Sa unang tingin ay parang ordinaryo lang ang kanyang buhay. Pero noong siya'y 2 taong gulang ay may natuklasang kakaibang sakit sa kanya na isang uri ng cancer sa mata na tinatawag na retinoblastoma. Dahil sa sakit na ito ay napilitang tanggalin ng mga doktor ang parehong mata ni Ben para mailigtas ang kanyang buhay. Sa edad na 3 ay tuluyan na siyang naging bulag. Para sa iba ay maaring ito'y katapusan ng normal na pamumuhay, pero hindi iyon naging hadlang kay Ben. Sa halip ay ginamit niya ang kanyang talino at lakas ng loob upang matutong mag-navigate sa mundo sa ibang paraan. Samantala, natuklasan ni Ben ang isang pambihirang talento at ito ang echolocation. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglikha ng tunog gamit ang pag-click ng dila. Kapag bumalik ang tunog mula sa mga bagay sa paligid ay nalalaman niya kung nasaan ang mga ito. Ang kakayahang ito ay tulad ng ginagamit ng mga paniki at dolphins para makakilos kahit sa dilim. Dahil dito ay nagagawa ni Ben ang mga bagay na iniisip ng iba'y imposible para sa isang bulag. Natutunan niyang magbisikleta, maglaro ng basketball, mag-skateboard at gumalaw sa paligid ng parang nakakakita siya. Sa ganitong paraan ay ipinakita ni Ben na hindi limitasyon ang kawalan ng paningin. Ngunit sa kabila ng kanyang kondisyon ay namuhay si Ben na parang ordinaryong bata. Mahilig siya sa video games, naglalaro ng basketball at palaging masayahin. Hindi rin niya itinuring ang sarili bilang may kapansanan. Madalas niyang sabihin, hindi ako bulag, nakakakita lang ako sa ibang paraan. Gayun din naman ay naging inspirasyon si Ben hindi lamang sa mga tao sa kanyang paligid kundi sa buong mundo. Ang kanyang kwento ay nagbigay pag-asa sa marami at nagturo na ang lahat ay may kakayahang lagpasan ang mga pagsubok ng buhay. Dahil sa kanyang natatanging kwento ay na-feature si Ben sa mga programa tulad ng The Oprah Winfrey Show at Ripley's Believe It or Not. Pinakita niya sa mga tao kung paano niya nagagamit ang echolocation para magawa ang mga bagay na inaakala ng iba'y imposible para sa isang bulag. Ang kanyang kwento ay umantig din sa puso ng milyon-milyon at nagbigay ng inspirasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Number 9. Natasha Demkina. Sa Saransk na isang tahimik na bayan sa Russia noong 1990s ay isinilang si Natasha Demkina. Isa siyang ordinaryong bata na sa murang edad ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang kakayahan na nagdulot ng ingay sa kanyang bayan at sa buong mundo. Sa edad na 10 ay nagsimulang mapansin ni Natasha ang isang bagay na kakaiba sa kanya. Matapos siyang operahan dahil sa appendix ay bigla niyang nasabi sa kanyang pamilya na kaya niyang makita ang loob ng katawan ng tao. Inilarawan niya ito na parang X-ray vision dahil nakikita raw niya ang mga organs at ang kanilang kondisyon. Samantala, ang kanyang unang pasyente ay ang kanyang ina. Sinabi ni Natasha na may problema ito sa ilang bahagi ng katawan. Nagulat ang kanyang pamilya, lalo na nang malaman nilang tama ang sinabi niya. Dahil dito ay mabilis na kumalat ang balita sa kanilang lugar. Maraming tao ang nagpunta sa kanilang tahanan at umaasang maipapakita ni Natasha ang kanyang kakayahan. Subalit hindi nagtagal ay naging sikat si Natasha sa buong Russia. Iniimbitahan siya sa mga programa sa telebisyon upang ipakita ang kanyang kakayahan. Sa mga palabas ay sinusuri niya ang mga tao at sinasabi kung ano ang kanilang iniindang sakit. Marami ang namangha sa kanyang galing at itinuring siya bilang isang pambihirang bata.
Ngunit habang dumarami ang kanyang mga tagahanga, ay dumarami rin ang mga kritiko. May mga nagsasabing ang kanyang X-ray vision ay hindi totoo. Ayon sa kanila, posibleng ginagamit niya ang observation o tinatawag na cold reading, kung saan nahuhulaan ang kondisyon ng isang tao base sa hitsura o kilos nito. Gayun din, noong 2004 ay inimbitahan si Natasha sa London upang subukin ang kanyang kakayahan. Ang experiment ay isinagawa ng mga eksperto mula sa Committee for Skeptical Inquiry, na isang grupo na nag-aaral ng mga kakaibang pangyayari gamit ang science. Sa pagsusulit ay hiniling sa kanya na tukuyin ang kondisyon ng 7 tao na may iba't ibang sakit. Kailangang tama ang kanyang mga sagot upang mapatunayan ang kanyang ability. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naging matagumpay ang resulta. Mali ang karamihan sa kanyang mga sagot, kung kaya't sinabi ng mga eksperto na walang sapat na ebidensya para patunayan na totoo ang kanyang kakayahan. Number 10. Ramses Sanguino. Si Ramses Sanguino ay isang pambihirang bata na naging tanyag dahil sa kanyang kakaibang katalinuhan at kakayahan. Isinilang siya sa California, USA noong unang bahagi ng 2010s at lumaki kasama ang kanyang ina na si Nick Sanguino, isang guro at artist. Mula sa murang edad ay napansin na ni Nix na hindi ordinaryo ang kanyang anak. Sa edad na 2 ay kaya na ni Ramses magbasa at mag-solve ng mga simpleng math problems. Sa edad na 5 ay alam na niya ang 8 wika tulad ng Russian, Japanese, German at Hebrew. Ang kakayahang ito ay bihira, ngunit hindi pa ito ang pinakamisteryosong aspeto ng kanyang talino. Ang pinakakapansin-pansin sa lahat ng kanyang abilidad ay ang tila kakayahan niyang basahin ang iniisip ng iba o telepathy. Sa isang eksperimento na isinagawa ni Dr. Diane Powell, isang neuroscientist, ay ipinakita ni Ramses ang kakayahang hulaan ang mga number na iniisip ng kanyang ina. Ginawa ito ng paulit-ulit na may mataas na accuracy na nagdulot ng malaking interes mula sa mga eksperto. Subalit si Ramses ay na-diagnose na may autism, pero ito ay hindi nakita bilang hadlang. Sa halip ay naniniwala ang kanyang ina na ito ang dahilan ng kanyang natatanging focus at bilis sa pagkatuto. Ang autism ni Ramses ay tila naging susi sa kanyang mga kakayahan, tulad ng photographic memory at mabilis na pag-unawa sa mga komplikadong konsepto. Gayun din, maraming naniniwala na si Ramses ay maaaring isa sa mga tinatawag na indigo children. Ito ay mga batang may kakaibang katalinuhan at kakayahang lampas sa normal expectations. At noong 2015 ay naging tampok si Ramses sa programang The Unexplained Files, kung saan ipinakita ang kanyang mga abilidad sa telepathy at advanced mathematics. Sa palabas ay ipinakita kung paano niya nababasa ang mga iniisip ng iba at nilulutas ang math problems na para sa mga mas nakatatanda. Naging viral din ang mga video niya online na nagdala ng inspirasyon at pagkamangha sa maraming tao sa buong mundo. Ang kwento ni Ramses ay naging inspirasyon sa maraming pamilya, lalo na sa mga may anak na may autism. Pinakita nito na ang autism ay hindi dapat ituring na limitasyon, kundi isang kakaibang anyo ng katalinuhan.